Alam mo yung pakiramdam na para kang nalulunod kasi ang bigat-bigat ng nararamdaman mo pero hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino kasi pinoprotektahan mo sila. Yun yung naramdaman ko noong mga nakaraang buwan. Akala ko kasi ang tapang-tapang ko kasi ang dami ko namang mga pagsubok na nalampasan sa buhay. Pero iba pala ang pakiramdam kung may ibang buhay na maaapektuhan. Ang bigat sa pakiramdam. Sa mga hindi nakakaalam, nagpo-proseso kami ng dokumento doon sa bata na inaampon namin. In the beginning, alam namin na hindi ito madali. Alam namin na matagal. Alam namin na hindi siya simple kasi nga hindi naman talaga siya domestic adoption. Dadali namin siya dito sa Belgium. Kaya iba yung proseso, iba yung higpit. Kaya nag-iingat kami sa mga bagay na alam namin na makakaapekto dun sa proseso. Iniingatan mo yun eh. Kasi pinoprotektahan mo yung buhay ng bata. Hindi naman kasi para sa sarili namin yun eh. Kaya may mga bagay na hindi mo sinasabi. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo yun ginagawa kasi gusto mong magsinungaling o kaya gusto mo lang talagang magtanga-tangahan. Alam mo naman kung gaano ka-importante yung mga bagay na sasabihin mo. Yun yung basihan kung paano nila pagdesisyonan yung papel na pinoproseso mo. April last year, akala namin yun na yung pinakahihintay namin eh. Matagal na namin hinihintay. Imagine more than 6 years na kaming nagpo-proseso. Kaya nung in-inform kami ng social worker na instead na ipapadala niya yung document doon sa Manila, ay iha-hand carry niya para mas madali kasi alam niya ang tagal na naming nagproseso. Kaya tuwang-tuwa kami noon, excited kami kasi akala namin ito na yun eh, ito na yung pinakahihintay namin. Pero nagbago siya kasi nung may papel na hiningi, yung additional document na hiningi, inutusan ko ngayon yung sister-in-law ko na i-provide yung additional document na hinihingi ng agency kasi sabi ng social worker, yun na lang daw yung kulang. At pupunta naman daw siyang Dumaguete kasi may seminar ata sila nun. Para daw mas madali, i-hand over ko na lang o i-hand over na lang ng sister-in-law ko sa kanya para dalhin niya na pabalik at ipo-forward niya na rin agad doon sa Manila. Pero nagbago yun kasi nung kasama nung sister-in-law ko, nagkwento yung bagay na pinakaiingatan mo na hindi mo pwedeng sabihin kasi alam mo, makakaapekto siya doon sa proseso eh. Yun pa yung sinasabi. Kaya nung nalaman ko yun, imagine niyo guys, for more than 6 years, akala namin malapit na kaming matapos sa isang iglap. Yun yung mangyari, parang yung pinaghirapan namin mapunta lang sa wala. Hindi lang naman kasi yung hindi lang kasi yung panahon yung nawala mo doon eh. Yung effort mo, yung feelings mo, yung gastos, Diyos ko, hindi mo talaga maisip. Bigla akong nawala doon sa pag-iisip ko nung time na yon. Para akong tinakloban ng langit. Ang bigat, parang hindi mo ma-explain yung naramdaman mo. At ang hirap doon kasi nandito ako sa malayo eh. Hindi ko agad makausap yung social worker at iniisip ko rin yung ano kayang iniisip ng social worker. Hindi ko ma-explain yung hiya, halong pangamba. Hindi ko talaga siya ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Yung literally na para kang binuhusan ng napakalamig na tubig. Yun yung naramdaman ko nung time na yun eh. Yung gusto mong umiyak pero hindi mo siya gawin kasi ayaw mo may makakita sa'yo. Kasi nasa trabaho ako nun eh. Yun yung pinakamahirap kasi tinatago mo yung feelings mo.
May mga kaibigan na din kasi ako sa trabaho na nakakaalam na nagpo-proseso ako. So every now and then, tinatanong ako, kumusta na yung status ng papel, kailan ba kayo matatapos. Kaya ang dami naghalo-halo yung pumasok sa isipan ko noon eh. At ang hirap na yung pinipigil mo yung sarili mo kasi ayaw mong mapansin. Iba kasi pagkaiba yung lahi mo eh. Kaya hinihintay kong makauwi ako ng bahay, tsaka lang ako iiyak. Umiyak talaga ako ng todo nun. Pero hindi alam nung nagkwento doon sa kwento namin na yun yung naramdaman ko kasi nga pinoprotektahan ko din siya. Ako kasi hindi bali na ako yung masaktan. Wag lang yung mga mahal ko sa buhay. Ganun talaga ako eh. Alam niyo yung mas nagpapahirap doon kasi ayaw ko mapansin ng asawa ko na may dinadala ako. Kasi hindi ko ito pwedeng sabihin sa kanya. Iniingatan ko kasi kung ano yung magiging reaction niya. Ay, nararamdaman siya yung time na yun. At saka iniisip ko din na baka pag sinabi ko sa kanya, ano kayang sasabihin niya dun sa nagkwento? At pinoprotektahan ko din yung relationship nila kasi yung partner nung nagkwento ay kalahi ng asawa ko eh. Kaya iba kasi silang mag-isip. Sa kanila kasi pagka-personal na mga bagay, hindi mo pwedeng pakialaman. Hindi ka pwedeng makialam kasi personal nila yun eh. Masyado silang stricto dun sa privacy nila. Pero naintindihan ko din naman sa side nating mga Pilipino. Kasi marites tayo eh, mahilig tayong magkwento sa kwento ng ibang tao. Parang yun yung aminin natin. Meron talaga tayong ugaling ganyan. Pero sa tagal ko na dito, kilala ko na sila. Alam kong yun yung culture na nila yun eh. Ganun talaga sila. Kaya instead na mag-dwell ako doon sa pain na naramdaman ko, nag-focus ako doon kung paano ko ma-solve yung problema na to. Ang daming pumasok sa isip ko. Going back dun sa social worker, alam nyo, hiyang-hiya ako doon. Kasi sa mga taong nakakilala sa akin, alam kung ano yung pagkatao ko. Hindi ako sinungaling. Hindi ako maabusong tao. May prinsipyo akong tao. Kaya nung nangyari yun, ramdam ko yung pagbabago nung communication namin. Ay, hindi naman communication, yung relationship. Pero napaka-professional kasi niyang tao. Tinutulungan talaga niya kami noon kung paano namin mapadali yung papel. Imagine, i-hand carry niya yung document from Cebu papuntang Manila para lang mapadali. Ang laking bagay nun sa amin. At saka nung humingi pa ng extra or additional document yung agency, tiniming niya din na pupunta siya ng Dumaguete. At pinahand over niya na lang para daw madali at ma-forward niya agad. Para nang sa gayon nga, mas mapadali yung pagproseso ng papel. Pero ramdam ko yung pagbabago, yung parang nag-iiba yung relationship. Kasi nga, na-build up na namin yung trust noon eh, nung una pa. Ikaw ba naman makarinig ng ganun? Nasa shock kasi siya nung narinig niya yung mga information na hindi namin sinasabi, tapos doon sa iba niya nalaman. Yun, doon ako parang natutunaw talaga sa hiya. Sino nga ba naman ang matutuwa? Yung inakala mong tapos na yung trabaho mo at pinasa mo na doon sa national, yun pala ay uulitin mo kasi may mga bagong impormasyon kang nalalaman. Hindi naman kasi yun lang yung amin lang yung tinatrabaho niya. Ang dami kayang trabahong naghihintay sa kanya. Kaya naintindihan ko yung reaction niya. Kahit naman siguro ako, nilalagay ko yung sarili ko doon sa kanya. Siguro inis na inis ako noon. Kasi hindi lang naman yun yung gagawin mo eh. Ang daming naghihintay na baka mas importante pa doon sa papel ko. Pero dahil nga professional siya, nagpapasalamat ako dahil ginaguide niya pa rin ako kung paano namin ayusin yung papel. Grabe yung naramdaman ko nun.
Yung hindi ka makatulog. Ang sakit-sakit ng ulo mo, parang ilang araw na hindi talaga siya nawawala. Yung pakiramdam mo empty, yung utak mo, tapos alam mo yung ang pinakamahirap kasi ayaw mo mapansin ng asawa mo na may dinadamdam ka kasi magtatanong siya. Imagine niyo guys, yung time na nangyayari yung mga yon, naghahabol kasi kami noon ng deadline na matapos na yung document namin sa Manila kasi mag-i-expire yung eligibility for adoption namin dito sa Belgium. Kaya grabe yung pressure na naramdaman ko noon. Yung nakaka-apekto talaga siya sa pag-iisip ko. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka makakatulog. Ang sakit-sakit ng ulo mo. Tapos parang pakiramdam mo naman empty. Walang laman yung utak mo. Tapos yung pakiramdam mo sa dibdib mo, ang sakit, mabigat. Yung pag humihinga ka, masakit siya. Hindi ko ito naranasan noon. Sa tanang buhay ko, hindi ko siya naranasan. Tapos, yung ayaw mong makita ka ng ibang tao, ayaw kong lumabas. Pag pumupunta yung asawa ko doon sa mama niya, hindi ako sumasama. Kasi ayaw kong magtatanong siya kung kumusta na yung papel, kumusta na yung may balita na ba kami tungkol doon. Kasi yung guilt na naramdaman ko guys, sobrang bigat. Yun yung naramdaman ng puso ko. Pero while nangyayari ito sa akin, hindi ko pinaramdam doon sa nagkwento na ganun yung epekto doon sa akin, na naka-apekto na pala siya sa akin mentally. Kasi wala din naman siyang magagawa doon Nangyari na kasi. Kahit pa naman magalit ako, wala nang mangyari doon. Baka nga, mas lumala pa. Kaya constant pa rin yung communication namin. Hindi ko siya binother kasi nga problema ko naman talaga ito Kaya ako lang din ang makakapagbigay ng solusyon dito. Pero isang araw, nagulat na lang ako kasi tumawag ako. Hindi ako sinagot. Pero pinabayaan ko na lang muna kasi akala ko baka may problema lang sa bahay or something. Kaya hinayaan ko na lang muna. Tapos narinig ko na lang na sinabi niya, hindi na daw ako tumatawag sa kanya. Kaya tinawagan ko siya ulit. Kasi wala naman akong rason na hindi kami mag-usap. Wala naman kasi kaming misunderstanding. Pero nung tumawag nga ako, hindi pa rin niya ako sinasagot. Kaya nakaramdam ako ng something na parang ayaw nga niya akong kausapin. Pero pinabayaan ko na lang kasi baka nga may pinagdaanan o may problema sa bahay. Hinayaan ko na lang talaga. Hindi ko na talaga pinansin. Hanggang sa nakauwi na kami ng Pilipinas. Hindi ko din nasabi sa kanya kasi nga hindi ka kinakausap. Tapos, nalaman mo na lang na nagagalit siya kasi nga, hindi ko daw sinabi. Paano ko nga sasabihin kung hindi mo ako sinasagot, kung tinatawagan ka? Tapos, nalaman ko na lang na pati sa messenger ko nga pala, block ako. Kaya, sa isip ko, ayaw talaga niya akong kausapin. Nagtataka lang ako kung bakit. Ano bang nagawa ko? Hindi naman kasi ako yung taong kung may pagkakamali ako, ihihingi ko ng tawad kasi hindi naman tayo perfectong tao nagkakamali tayo. Pero ang ikinagulat ko talaga nung nagpaalam yung asawa ko na itanong doon sa partner niya kung anong nangyayari, kung bakit hindi kami nag-uusap. Gulat ako sa sagot niya kasi simula daw kasi nung nasabi niya yung tungkol doon yung nasabi niya doon sa social worker na dapat hindi sinasabi. Simula daw nun, hindi na daw ako tumatawag sa kanya. Kaya doon ako nagulat. Kasi nga, hindi ko na nga siya dinamay Yung pakiramdam na pinoprotektahan ko kayo. Tapos, ito lang pala yung mapala ko. Sobra siyang sakit. Para kasi siyang yung nagpa-flashback sa akin yung mga nangyayari na akala ko kasi unti-unti na kasi sana naghihilom yung sugat mo pero parang nilagyan ulit ng asin yung sugat mo kaya sumakit siya masyado ulit.
Yun yung naramdaman ko yung time na yun eh. Pero yun nga, wala akong magawa kung yun yung iniisip niya. Ang alam ko lang, sumama yung loob niya kasi nahiram yung nagbabantay dun sa bahay niya para may kasama yung mama namin doon sa bahay niya. Kasi hindi siya pwede mag-isa, matanda na eh. Nung time kasi na yun, late na-receive nung kapatid ko yung message nung kasama ng mama ko. Nakaalis na siya, nakaalis na yung kasama ng mama ko bago na-receive nung kapatid ko yung message nung nagbabantay sa mama namin. Kaya, urgent din yung decision na ginawa. Pinakiusapan muna yung nagbabantay dun sa bahay niya na pansamantala habang hindi pa masusundo ng kapatid ko, yung mama namin, ay yung nagbabantay muna dun sa bahay niya ang kasama ng mama namin kasi nga hindi naman siya pwedeng mag-isa, matanda na eh. 3 days lang yun. Tsaka, naintindihan ko yung feelings niya kasi yung hindi, dapat naman kasi diniretso sa kanya yung message. Pero yun na nga yung nangyari. Hindi na diretso sa kanya yung message. Nautusan lang ako na ipasabi sa kanya na hiniram mo na yung nagbabantay sa bahay niya. Which is, yun lang din naman yung ginawa ko. Hindi ko lang talaga maintindihan. Anong mali ko doon? Ginawa ko lang naman din yung inutos sa akin. At saka, sino ba yung pinabantayan? Yun lang din naman din sana sa akin eh.